So for me, the number one low-cost airlines is 皆様にご案内いたします。 Hi guys! Welcome back to my channel. And cut ko muna yung mga Japan vlogs natin. And singit ko muna to. These are the top airlines going to Narita from Manila. So, Manila to Narita, hindi Haneda. So, I have the list here, low-cost airlines and full-service airlines. Alam naman natin mga low-cost airlines, di ba? Yung mga budget airlines. And full-service airlines na going to Narita from Manila. May listahan ako dito. So, I used to work sa airline, sa airport, sa NAIA dati. And, syempre, may interest din ako sa mga airplanes and aviation. So, I hope makatulong to sa inyo for me to give you an idea kung which are the best budget airlines or low-cost airlines and the best full-service airlines. Ito yung mga hindi budget airlines. So, we have 1, 2, 3, 4, apat na airlines na low-cost airlines going to Narita, Japan. Hindi to by ranking ano lang to, tawag nun? By random. So, first we have Cebu Pacific, Air Asia, tapos Jetstar Japan, and Zip Air. Yung Zip Air is sister company siya ng Japan Airlines. And this is the full service airlines, so which is random din to. Japan Airlines, All Nippon Airways or ANA, and Philippine Airlines, of course. So, sabihin ko muna yung mga frequency ng flights to Narita. So, sa airline kasi, meron silang tinatawag na summer schedule and winter schedule. So, always check with your airlines kung meron changes sa schedule. Kasi minsan, pag nagsa-summer schedule or winter schedule, malaking difference ng time nila or pag-adjust ng schedule. Or frequency, minsan nawawala na yung isang flight. They used to be at 2 flights. Bigla magiging 1 flight. Pero ngayon, for now, August 2024, Cebu Pacific has 2 flights. Air Asia has 2 flights. Jetstar Japan has 1 flight. And Zip Air Japan has 1 flight also. Tapos yung full service airlines, Japan Airline has 1 flight. All Nippon Airways has 1 flight. And Philippine Airlines has 2 flights. Wala pa ako experience sa Cebu Pacific and Air Asia. Meron na akong experience sa Jetstar Japan, pero that was pre-pandemic pa. And Zip Air, ito lang, itong nung November 2023. I also do airline reviews, so visit my other YouTube channel. I-print ko dito yung YouTube channel ko for the airline review. So, Cebu Pacific, babalik kami ulit sa Japan with my office mate etong November. So, may experience ko si Cebu Pacific. So, about low-cost airlines muna, ang na-experience ko is Jetstar Japan and Zip Air. Ang gusto ko sa Jetstar Japan is their schedule. So, aalis sila diba dito in Philippines midnight. So, ang arrival nyo is 5 in the morning or 6 in the morning na sa Japan. So, tamang-tama, you can start your day sa Japan umaga pa lang if matutulog kayo sa airplane, if makakatulog kayo sa airplane. So, yun, diba? Diretso na, gala na. Then, balik kayo sa hotel or punta na kayo sa hotel by 2 p.m. Kasi yun ang standard check-in time yata sa Japan, mga 2 p.m. And Zip Air naman. Sorry. And yung departure ng Jetstar from Narita to Manila is 8 p.m. sa Japan. So, 'di ba ang ganda? Last day nyo sa Japan, morning hanggang gabi, may mga ganap pa, 'di ba? Pwede pa kayo mag last minute shopping, last minute na mga gala, mga pupuntahan, mga tourist spot, 'di ba? Yun ang maganda sa Jetstar Asia. Zip Air, ang flight nila is afternoon dito mga 3 p.m. and dating sa Narita is around 8 p.m. And then Narita to Manila, ang alis doon is 9 a.m. and dating dito is around 1 p.m. afternoon. Cebu Pacific has 2 flights. Check with their schedules na lang. Pero ang gusto kong flight nung nakita ko dito sa Flight Radar, ito, nakasubscribe ako kasi nga airline enthusiast ako dito. Meron silang flight ng umaga, dating doon sa Japan, Narita is 12 o'clock in the afternoon. Tapos may flights na pabalik dito, ang dating dito naman, 8 din yata alis doon, dating dito is
12 midnight. So maganda yung schedule. Yun ang nagustuhan ko sa Cebu Pacific upon checking their schedule. Tapos meron ding flight Cebu Pacific, yung alis dito is 1 PM yata, and then afternoon na or early evening na arrival doon. And AirAsia also, may ganun din flight morning tsaka afternoon. Check with their schedule sila. So full service airlines, Japan Airlines, na-experience ko na siya. Dati silang merong 2 flights, 1 in the morning and 1 in the afternoon. Kaso naging 1 flight na lang sila kasi yung afternoon nila pinalitan na ni Zip Air. So yun. So morning, maganda yung schedule morning ng Japan Airlines. Yung morning kasi dating nila doon mga 3 PM. So may araw pa, pwede bukas pa yung mga stores doon. May pwede mo nang gawin bago dumiretso sa hotel. And All Nippon Airways, hindi ko pa to na-experience. Ito nga yung dream airline na gusto ko ma-experience and then gumawa ng quick review. Kasi I think this is the number 1 airlines in Japan, or naghahabulan sila yung Japan Airlines So, yun ang gusto ko ma-experience. Philippine Airlines, na-experience ko na siya etong June lang. May vlog din ako sa Japan na ginawa etong June. Di pa tapos kasi yung sa last year. Malapit na matapos, then singit ko tong June. Yun, Philippine Airlines, meron din silang morning flight and then arrival doon mga 1 PM and then afternoon, then balik dito 1 PM, balik dito mga gabi na rin, mga 6 PM. So medyo madilim na rin dito. May isa pa silang flight, di ko alam masyado yung schedule pero check ko nga dito. Manila 7 AM as na dito, tapos 1 PM yung dating doon. Tapos meron pang isa is yung meron 10:30 AM tsaka 4 PM yung dating doon. So may alis din siguro doon na around 5 PM kasi 1 hour lang turnaround time usually ng airplane sa Japan Airport. So yun, sabihin ko lang sa Cebu Pacific, siguro mare-recommend ko siya kasi nga nakita ko rin dito is very few lang yung mga delay nila. Yung sa flight yung sa flight app tinignan ko. Konti lang yung mga pula, konti lang yung mga delayed flights. AirAsia, ganun din, konti lang yung mga delayed flights sila. Jetstar, ang dami nilang delayed flights, minsan may pula pa. So, yun nga, ang Jetstar. After pandemic, parang pumangit yung service nila Dami ko narinig ng mga horror stories, mga delayed talaga, 3 araw or canceled flights sa Jetstar Japan. And the last one is Zip Air. Zip Air has a good record. Nakita ko po laging on time sila. Siguro may isa lang delayed flights lang nakita ko nga dito sa apps. So for me, the number 1 low-cost airlines is tanan! Cebu Pacific. Bakit hindi Zip Air? Bakit Cebu Pacific? Kasi Cebu Pacific has 2 flights going to Japan. So pag na-cancel o delay yung umagang flight, pwede pa yung second flight. And vice versa. Pag na-cancel doon, meron pang isa pang flight na pabalik dito. And kasi konti lang yung mga delayed flights sila. Meron din, hindi maiiwasan pag Cebu Pacific kasi low cost air nga sila. Pero at least they have 2 flights going to Narita, Japan. So okay siya. And then the next is AirAsia. Again, they have 2 flights going to Narita, Japan, and also they have good schedule. Same as Cebu Pacific, dalawa yung schedule sila. So okay, pwede ka mamili. Okay, very flexible ka doon. And the third one is Zip Air. Zip Air has a very good airplane. Ang ganda ng airplane nila, malaki. And unlimited wifi sila. Ang sarap din ng food nila, pero babayaran nyo talaga yung food nila. Lahat doon bayad. And ang downside lang talaga sa Zip Air is yung schedule nila. Dating mo doon gabi na 8 PM. So sayang, bayad na yung isang araw mo sa hotel, di ba? Hotel 2 PM. Dapat nandoon ka na. Dating mo na doon sa Japan 8 PM. Train ka pa going to from Narita to Tokyo mga 9 na or mga 10 na. So useless, bayad na yung hotel mo 1 day. So yun lang pangit sa Zip Air, yung schedule nila. Service, airplane, customer service, no problem. Sabi ko nga, only free wifi sa airplane. Nakapag-live video nga ako dun sa FB using Zip Air. Off-end, yung pabalik ng Zip Air. Pangit din. 9 AM ang alis sa Japan, sa Narita, Japan. So, dapat mga 7 AM nandun ka na. So, ang hassle, diba? Ano oras ka pagigising from Tokyo, magte-train ka pa or bus, going to Narita. So, ang ginawa namin, last night namin sa Tokyo, pumunta na kami sa Narita Airport. Tapos ng Narita Airport Hotel doon, nag-book na ako, kami ng kasama ko, para next day, 5 minutes
10 minutes lang bus sa airport, sa hotel near the airport, papuntang hotel. So, ayun lang. So, sobrang aga gising. Sayang din yung buong araw mo. Unlike Cebu Pacific, Jetstar, and AirAsia, meron silang night flight, diba? Or late afternoon flight. So, for morning, pwede pa, diba? Ang daming ganap. Hanggang gabi, pwede pa, diba? Sayang yung isang araw mo sa Zip Air, but good service. So, nag-base ako dito by schedule and service. So, Cebu Pacific, maganda naman yata yung service sila kasi merong flight na kasabay ko. Kami, Philippine Airlines that time. Tapos yung kasabay namin sa trip, and yung kasabay namin na mag-Japan tour, Tokyo tour, is nasa Cebu Pacific. On time, nauna pa nga sila kaysa sa amin eh. So, good service naman sa kanila, and nakita ko is maganda aircraft na ginagamit nila bago. Ang pinaka worst is Jetstar Japan. Ang daming delayed flight nakita ko dito sa schedule. And kawawa naman yung mga affected ng delayed flight. So, medyo delikado. So, hindi ko na ma-recommend yun. So, by ranking, Cebu Pacific, AirAsia, and Zip Air, okay na rin when it comes to service. Pero Zip Air versus AirAsia, when it comes to schedule, AirAsia gusto ko. Pero hindi ko pa na-experience sakyan si AirAsia. Zip Air okay nga. And then next guys is for the full service airline. These are Japan Airlines, All Nippon Airways, another Japanese Airlines yun, and Philippine Airlines. Na-experience ko na yung Japan Airlines many times. And Philippine Airlines, ito lang nung June. All Nippon Airways, wala pa akong experience pero gusto ko sana kung makakaya ng budget kasi medyo mahal sila. Anyway, si Japan Airlines and All Nippon Airways, yan sila, nagsisale yan 3 times a year or 4 times a year. So, abang-abang na lang sa FB page nila. Follow their FB pages, palagi yan. Minsan, ang pinakamura nila sa Japan Airlines, naka 23,000 ako. Sa All Nippon Airways, 21,000. Pero palagi yung bad timing. Palagi yung kagagaling ko lang sa Japan, doon sila nagsasale, wala pang pera. Ubus yung pera ko. Anyway, for Japan Airlines, gusto ko yung aircraft nila kasi 787, yung type of aircraft nila. Makikita mo rin naman upon booking sa website nila. Ang maganda sa Japan Airlines, yung airplane nila is 787 nga. Yung upuan nila sa window is by 2. Sila lang alam ko sila ng airline na 787 na type na aircraft, yung sa bintana is dalawa yung tao, yung upuan. Then, yung food service nila, masarap din. Sarap-sarap ng food nila doon. Pero, hindi ka makakapili. Makikita mo lang lahat standard. Makikita mo naman yung updated menu nila sa airline website nila kung ano yung food nila for November, September. Pwede naman kayo mag-request ng special meal kung kailangan yun ng special diet. Diba? O low fat meal, yung mga Muslim meal. Meron bang Muslim meal? Mga ganun. Or yung mga anti-allergen meal. Mga ganun. In advance. Pero sa Japan Airlines, walang pipili ng beef or chicken or what. Again, check the website. So, ang ganda ng presentation ng food nila. Maganda. And schedule din ni Japan Airlines, maganda rin. Morning yung alis ninyo. And ang dating ninyo is afternoon, around 2 or 3 p.m. And alis nila sa Japan is 6 p.m. yata. And dating dito is around mga 9 to 10 p.m. So, okay din. Mayroon kayong activities pa in the afternoon up to late evening sa Tokyo. Next is Philippine Airlines. Philippine Airlines, okay din yung schedule nila. But one thing na disappoint ako is hindi masyado masarap yung food nila. Yung sa time ko for the month of June yung food nila, very bland. And then, walang last. Basta hindi ko na-enjoy. And then, they're using the aircraft luma. Walang TV screen, IFE. Yung Japan Airlines meron maganda yung entertainment nila. Pero meron kayong connection sa phone, entertainment sa Philippine Airlines. Pero ang pangit ng connection, nawawala yung connection. So, useless. And then, luma nga airplane. So, wala rin free internet. So, wala rin entertainment. Again, through your phone. Na pangit pa yung connection. So, ang maganda sa Philippine Airlines, meron silang feature na select seat neighbor free. So, pwede mong bayaran yung katabi mo. Pwede mong bayaran yung next 2 seats mo para walang katabi. Pero, last minute yon pag hindi full flight talaga. So, siguro ako 2 days before my departure, doon na na-confirm na doon nag-proceed yung bayad ko. Kasi in-input ko na yung credit card ko and naka-pending hold siya. Para pag wala talagang mga may space talaga yung upuan ko,
pwede na. Naka-hold naman for me. Pero pag full flight siguro, hindi bibigay sa akin yun. Babalik naman sa akin yung pera. So, siguro medyo light load yung airplane. So, seat free. So, I was able to lie down sa Philippine Airlines. So, that's a good point about the Philippine Airlines. And meron din sila yung parang upgrade to yung more legroom. Siguro ang ano yun eh. Siguro parang economy plus yun or premium economy seats. Yun okay din siya. Medyo comfortable kasi maluwag and then may saksakan din siya. Yung Japan Airlines pala, sorry guys, may saksakan din siya pang charging. And yung Zip Air, meron din siyang saksakan for charging. Lahat ng upuan sa Zip Air meron saksakan. Yung Zip Air pala wala siyang business class pero meron siyang upgrade na seat. Pang business class yung upuan pero ang treatment sa'yo is economy class. Ang binili mo lang sa Zip Air is yung lie flat seat. Pwede kang yung lie flat na seat, pwede kang humiga doon. Pang business class upuan. Pero economy class yung treatment. So going back to full service airlines, yun lang ang ayoko sa Philippine Airlines. Okay naman yung schedule nila. Wala masyadong delay nung nakita ko sa apps. And yung nga lang, luma yung airplane nila. Pero minsan gumagamit sila ng Neo, Airbus Neo, yung mga bagong airplanes nila. Pero hindi ko ma-catch hindi ko mahuli sila kung tuwing kailan sila eh. Yung fare is okay lang, around 23,000. Pero of course, check with their website also. And the next is All Nippon Airways. All Nippon Airways, meron silang 787 aircraft din. Pero yung upuan nila sa may bintana is tatluhan. So yun. May tatluhan sila, 78. Tatluhan yung upuan nila. Pero meron silang premium economy class. And then maganda rin yung entertainment nila. Mas bago yata sila kaysa sa Japan Airlines. And masarap din yung food nila. Ang narinig ko lang is pwede yata yung food nila upgradable. Pwede kang magpa-upgrade ng food nila na kaparo sa business class. Syempre, merong extra bayad. Pero hindi ko alam if pag pang premium economy class ka, pwede ka mag-purchase ng food na pang business class, or pag economy class ka, pwede ka mag-purchase ng business class food. Pero hindi ko pa naalam kasi hindi ko pa na-explore yung website nila unless mag-book ako. So for me, the best airlines is wala no. Of course, na-experience ko na yung Japan Airlines. Kasi ang Japan Airlines, yung nga sa may bintana side, dalawan upuan. So, minsan ako tsaka friend ko lang ka-travel, magkatabi kami. Tsaka, hindi na kaya mag-excuse pag magsi-CR. Minsan, mas-CR kasi ako na tao. Palagi ako CR ng CR. And gusto ko sa window side para nakasandal. So, All Nippon din, maganda naman yung service nila. Number 1 or number 2 sila diba? Laban sa Japan Airlines. Kasi yung upuan nila sa 787 aircraft nila is tatluhan sa may bintana. So yung pangatlong person, minsan hindi ko kilala. Kilalawa lang kami yung ka-travel. So kaya mag-excuse. Maglakad-lakad. Yun. So, by ranking, Japan Airlines, All Nippon Airways, and Philippine Airlines. Maganda rin yung schedule ng All Nippon Airways pareho sa Japan Airlines. Philippine Airlines, good service. Yung food hindi masyadong masarap. Pero pag nag-upgrade sila ng aircraft, sometimes next year, palitan nila mga lumang aircraft nila to the new one. Okay siguro. Magiging okay yung Philippine Airlines. Ayun. So, yun lang guys. I hope nakatulong to sa inyo kung anong airlines ang sasakyan ninyo going to Narita from Manila. So, I hope meron na kayong idea. Pero guys, isang secret. Hindi helpful ang fragile sticker. Hindi helpful. Hindi effective. So, yun lang guys. Thank you for watching. Back to my mabuhay vlog in Japan. Tapusin lang natin yun. And see you again next time. Bye!